Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga kanalays, pag-usapan ho natin itong ating, actually, ayoko na grabe, no? Mga kababayan, magmula ho ng 2022, tinatapik ho natin ito, ano? Kaumay yung Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong ating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Walang iba, VP Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin. Ay, kita nyo naman mga didisit ha. Dito lang kayo makakapanood niyan na kay Chris Ulo na kahit binabati ko si VP Inday Sara Duterte. Kita nyo naman yung introduction natin kay kay VP Inday Sara Duterte ha. Kung i-introduction natin, kala mo matinong tao yung kala mo matinong tao yung pakikilala natin, di ba? Ah, pag binuksan niyo ho yung inyong mga cellphone at inyong mga telebisyon, samot-sari ho ang usaping binabalita ko sa mundo ho ng politika. Meron dyan yung mga about sa flood control anomaly, Bong Revilla, at itong about sa West Philippine Sea na kung saan ay maraming bumabatikas ho dito kay 10K boy at 2K boy. Kilala nyo naman si 10K boy. Siyempre si Senador Alan Peter Cayetano yan. Chris Ulo, bakit naman 2K boy si Senador Marcoleta? Yan yung nangako ho ng 2,000 pababa. Libre na ho ang bill ng kuryente pag nanalo raw siya. Although marami hong pinag-uusapan na iba't ibang usaping politika, talagang ramdam na ho natin to mga kababayan. Talagang kung nung nakaraang taon ho ay hindi ho natuloy itong impeachment trial dyan ho sa Senado na archive, no? At napawalang bisa na yan at inabutan na ho ng expiration ng tinatawag hong 1-year bar rule. Ngayon na ho mga kababayan, although hindi pa ho napag-uusapan sa House of Representatives, yung impeachment case laban ho kay VP Inday Sara Duterte na ipinail ho ng iba't ibang grupo. At ngayong araw ho, meron hong ipinail hong pangatlong impeachment laban ho kay VP Inday Sara Duterte. Ramdam na ho natin, talagang matutuloy na ho ito mga kababayan. At sigurado makakalagpas ho ito sa House. Dahil sabi ko nga, yung mga ipinail ho kay VP Inday Sara Duterte ngayong Pebrero ho ng 2026, yan din ho yun ng 2025 na na-expire na inabutan ho ng 1-year bar rule. Kaya lang naman ho na walang bisa ho yun, hindi ho dahil sa napatunayang walang pagkakasala si VP Inday Sara Duterte. Na-expire lang ho yan kasi about sa technicality kung paano ho i-final. Ngayon ho ay tinatama na ho nila. Pero yung mga i-final ho sa kanya nung nakarang taon at yung mga i-final ho ngayon, pares lang ho yan. Pares lang ho ng issue yan about sa maanumalyang paggamit ho ng pondo ng taong bayan dyan sa OBP, DepEd, at nadagdagan lang ho. About ho yung kay sinasabing malapit ho sa pamilya Duterte at kanyang tauhan na si Ramil Madriaga na nung nakulong ho sa BJMP, iniwan na ho nila sa ere. Ngayon ho, nilaglag ho sila. Pati ho itong kanyang among si VP Inday Sara Duterte. Na dinideny ni VP Inday Sara Duterte na kilala niya si Ramil Madriaga. Pero according ho sa mga naglalabas ng larawan sa social media at mga video, magkakilala ho sila. Sabagay, wala naman talagang aaminin to. Wala naman ho talagang aaminin to. Kita nyo nga, kahit ho yung apelido niya, Carpio na, kita nyo, gamit pa rin na Duterte. Di ho tinatawag na or di ginagamit tong VP Inday Sara Duterte Carpio, puro Duterte ho ang gamit ito. Ngayon ito mga kababayan, mga ka-analyze, isa ho sa pag-uusapan ho dyan sa impeachment trial pag napunta na ho ng Senate yan.
Ang pinaka-kontrobersyal ho na sinasabing may pinakamalaking nakuhang pondo ho ng confidential fund, yung, sikat na pangalan, yung Mary Grace Piatos. Hmm, na sinasabi ho ng PSA walang ganyang, tao rin sa Pilipinas. Hindi nag-e-exist. Walang kapanganakan, walang, record na namatay. So, walang ganyang tao, Mary Grace Piatos mismo, ah. Kasi lumalabas na sa pinirmahan yung mismong Mary Grace niya, yung spelling is Mary Grace na bake shop. Yung Piatos naman ay lumalabas dun sa spelling na pinirmahan yung Piatos na chichirya, oo. Kasi nga, sabi ko baka may Piatos yan, yung parehas lang ng pronunciation pero may pero ang spelling baka nung may Piatos dito sa Pilipinas as in Tagalog, P-Y-A-T-O-S, Piatos, Tagalog. Yung pinirmahan mo dun Piatos, na ang spelling ho, chichirya. Okey, kasi baka maguluhan kayo kasi itong si Senador Bato de la Rosa, sa isang interview ho doon sa programa ho, sa ANC yata yun together with, Karen Davila, meron daw Piatos dun sa Davao, maraming lupa, oo. Pero hindi yung Mary Grace Piatos, sabi niya lang Piatos. Malay niyo meron talagang may apelyido dun na Piatos, pero ang spelling P-Y-A-T-O-S, hindi yung Piatos na spelling, chichirya. So, magkaiba. Basta according sa PSA yung Piatos na spell ng bake shop na Mary Grace, Piatos na chichirya ang spelling, walang ganong tao na nabubuhay sa Pilipinas. Ah, walang kapanganakan, walang record ng kamatayan. So, wala pang nabubuhay yung ganyan. Oh, mukhang pipigain ho, mukhang, isa ito sa mga itatanong ho ng hukom diyan sa Senate, sa impeachment trial, kung sino ba ito talagang, Mary Grace Piatos na 'to. Sino ba talaga ito, mga kababayan? Pakinggan ho natin 'to. Hindi isa sa publiko ng kampo ni Vice Hmm. President Sara Duterte ang tunay na identity ni Mary Grace Piatos sakaling umakyat sa isang impeachment trial ang isinampang reklamo laban sa kanya. Paninindigan ng kampo ng bise, parte ng confidential activities ang nasabing pangalan. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Mavi. Diyos Mario Joseph. Wala raw planong ipakita, ano, walang planong ilabas na kung sino itong Mary Grace Piatos. Wala kasi, wala naman talagang ganyan. At ang nakakapagtaka rito mga kababayan, ah, wala raw silang plano kung sino itong Mary Grace Piatos, wala raw silang planong ilabas. Merong isang interview si VP Inday Sara Duterte na sinabi niya lahat daw ho ng hawak na resibo ng COA, ng Commission on Audit is fake. Fake daw. Sana maalala ho yan ng mga taga-Senate, mga hukom. Mga fake daw to. So, yung 400 plus na resibo na yun, peke raw. According kay VP Inday Sara Duterte, na nilabas ho ng COA dyan sa hearing nung nakaraang taon. Na according sa COA, galing ho yan doon sa opisina ni VP Inday Sara Duterte. Tuloy natin. Mavi Trinidad ng Abante. Wala raw balak ang kampo ni Vice President Sara Duterte na ilabas ang identity ni Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos ay isa sa mga umano'y benepisyaryo ng kinukustyong 600 milyong pisong confidential funds ng tanggapan ng Vice Presidente at Department of Education. Sa panayam kay Attorney Michael Powa sa Kong Radio ng Abante, itinanggi niya ang mga inilabas ng media na ipakikilala na nila sa publiko si Mary Grace Piatos. In terms of confidential activities, may mga limitations yan sa pwede mong ibunyag, no? But because you are putting the lives of people in danger. But again, sa atin, on the details, doon na lang siguro, antabayanan na lang siguro. I'm not the type of lawyer who likes to telegraph what we will do to the prosecution.
Naitransmit na kay House Speaker Bogie D ang 2 impeachment complaint laban kay VP Sara. Inaasahang sa Lunes ay maipapasok na ito sa order of business sa sesyon sa Kamara. Ano man daw ang kahinatnan ng proseso ay handa ang kampo ni VP Sara na harapin ito. Kahit anong mode ang gamitin ng Kamara para mapausad ang mga impeachment complaint, no problem daw sa kampo ng bise. Focus lang talaga kami on the legal side na kung mangyari man na mag 1/3, ready kami. Kung ma-refer man sa committee, ready kami. Kung umakyat man sa Senado, ready Ready din pa kami. rin. So sa atin, siguro sa politics, we'll leave it to the politicians. Para naman sa isa sa mga complainant, mayroon silang 855 pages na inihain para madiin si VP Sara. Ayon kay Tindig Pilipinas co-convener Ayan ho mga kababayan, mga ka-analyze. According ho doon sa isa sa mga abogado ho ni VP Inday Sara Duterte, wala silang plano na itong si Mary Grace Piatos ilabas. Actually mga kababayan, hindi lang naman ho si Mary Grace Piatos ang nakatanggap ng confidential fund, nakatanggap daw. Ito lang ang may record na may malaking nakuha ng parte, pera ng confidential fund. Pero marami pa. Pero according ho sa mga lumalabas yung balita sa mainstream media ng nakaraang taon, walang mga ganun tao. So, paano nyo mapapatotohanan na yung mga pera ng confidential fund ay napuntas dito sa mga taong ito? Diba? Kung hindi nyo ilalabas. Ano yan? Magiging habang buhay na misteryo, gano'n. Diba? Paano nyo mapapatotohanan na yung mga pera ng confidential fund talagang napunta doon sa mga tao? Paano? Kung wala kayo ilalabas kahit isa. Diba? Kasi ang pinag-uusapan ho dito mga kababayan, bakit kinakailangan ilabas nila? Kasi dumating na, sabihin natin confidential fund. Pero dumating na nga ho tayo sa point na dapat, ilabas na yung mga yan. Kahit takpan ho yung mukha. Kasi, nang malaman, ma-interview kung talagang may natanggap sila. Kasi, baka meron lang ho mga papel. Alam nyo yun, yung mga pinirmahan lang ng kung sino-sinong tao. Halimbawa, ako, pipirma ako doon. Isang tao lang ang pumipirma, pero iba-iba pangalan ng sinusulat. Tapos iba-ibang signature, invento lang. Pero yung pera, baka napunta kung kanino. So, kunyari, confidential fund, kunyari may mga nakatanggap, pero tinanggap lang ng kung sino-sinong tao. Doon na nga pumapasok yung kinurap, ninakaw. Ito mga kababayan, mga ka-analyze. Ito may kumakalat ho ngayon. Sa social media, sa Facebook. Hindi naman natin sinasabing totoo sigurado ito. Pero may nag-post ho sa Facebook na kung saan isa daw ito sa mga pumirma ng confidential fund. Pero wala lumalabas parang wala naman sila natanggap na pera, parang ginamit lang silang tao para pumirma ng pumirma. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Hindi ko sinasabing sure totoo to Pero lumalabas, ganun yung post sa social media. Pakinggan natin. Pakinggan yung voice clip. Isa po ako dun sa mga nagpirma dun sa mga confidential fund, yung mga receipts po, kasi sinabi lang po sa amin na kahit ano na lang daw po ilagay namin kasi hindi naman po yan titignan, formality purpose lang naman daw po. Ang problema po yun nga, eventually naging napisto, tapos hiningi mula sa COA, yung kopya ng COA, hiningi po ng Kongreso, kaya ayun po, na-booking. Kaya ngayon po medyo kabado po kami kasi hindi po namin alam kung ano ang kayang gawin sa amin ni Sara Duterte.
Ayan ha. Isa po ako dun sa mga Oh, nagpirma dun sa ang sabi ho rito mga kababayan, mm, teka lang ha, basahin ho natin yung caption. Mm. Ah, basahin ho natin yung caption. Ito, pinost ho ito ni Balita at Kaalaman. Ewan ko, kilala niya yun sa Facebook. Ito, kilala ko to eh. Basahin natin yung caption mga kababayan. Boses ni Mary Grace Piatos? Question mark. Yan ang sinabi ng nagpadala ng voice recording. May pinadalan daw ha. Sinabi niya na kung ano-ano lang ang nilagay nilang pangalan at pirma dahil hindi nila akalain na bubusisiin ng Kongreso. Kumbaga, hindi naman nila malalaman, hindi nila alam na nahahantong sa ganitong sitwasyon eh. Na magkakaimbestigahan. Ulitin natin ha. Yan ang sinabi ng nagpadala ng voice recording. Sinabi niya na kung ano lang ang nilagay nilang pangalan at pirma dahil hindi nila akalain na bubusisiin ng Kongreso ang mga resibong pinasa nila sa COA. Dahil akala nila ay formality, purpose lang. Sara Duterte dapat nga bang panagutin at maisalang sa impeachment? Ayan o. Pinadala daw itong voice recording na to. Hindi ko alam kung kanino pinadala. Wala akong nakalagay specific ho dito sa puso ni Balita at Kaalaman. Basta nakalagay ho rito, yan ang sinabi ng nagpadala ng voice recording. Yun lang ang sabi. Hindi ko alam kung sa kanya mismo talaga pinadala. Ulitin natin. isa po ako dun sa mga nagpirma dun sa mga confidential fund, yung mga receipts po, kasi sinabi lang po sa amin na kahit ano na lang daw po ilagay namin kasi hindi naman po yan titignan, formality purpose lang naman daw po. Ang problema po yun nga, eventually naging nga po napisto, tapos hiningi mula sa COA yung kopya ng COA, hiningi po ng Kongreso, kaya ayun po, na booking. Kaya ngayon po medyo kabado po kami kasi hindi po namin alam kung ano ang kayang gawin sa amin ni Sara Duterte. Isa Ayan ho mga kababayan puso yan sa FB page, hindi ko natin sinasabi na as in sure totoo ho yan. Basta sinabi ho rito sa caption pinadala daw yan. Hindi ko alam kung kanino pinadala. Hindi natin alam kung nakarating na ho ito sa Senate or nakarating na ho kay Tito Sen. Dahil siya ho ang Senate President yan, siya presidente dyan sa Senado. Kung sakasakali, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kung patutugtugin ba sa Senate yan or checkin muna nila kung totoo ho yan. Magkakalaman ho sa mga susunod na araw mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.